Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, in, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Hello po sa lahat. Magandang umaga po sa inyo at sa mga classmates at teachers na nanonood at nakikinig sa ating live streaming sa DZUP. Kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at sa high school. Ayan. So sa lahat po ng mga teachers, sa mga lahat ng estudyante na nandyan, sana po ay lagi kayong nakatutok sa ating programa. At ako po ay isa sa mga makakasama nyo ngayong umaga, si Classmate Renz po. At of course, kasama ko rin po si Classmate Ralph. Classmate Ralph, bumati ka muna. Ayun, hello Classmate Renz at syempre happy Thursday sa lahat naman nakikinig at nanonood ngayon ng Go Teacher Go. Classmate Renz, kumusta ka? Ayan, isang happy Thursday, no? Parang laging kapag Thursday, sana inaabangan ng mga classmates natin at mga teachers itong Go Teacher Go. At Classmate Ralph, excited ako sa usapan natin ngayon dahil meron tayong mga bagong bisita, no? Pero bago yun, ano ba yung topic natin? Yun nga, Classmate Renz, no? Ang topic natin ngayon ay tungkol ulit sa lesson study experience ng team of teachers, no? Ang episode title po natin ngayon ay From Theory to Practice, Reflections on a Lesson Study of Teaching Linear Inequalities. Pero bago yan, no? Pakilala muna natin yung mga teachers na makakasama natin ngayon. Ang mga makakasama po natin ngayon ay mula sa Albay, no? Sa Tabaco City. Sila po ay mga teacher mula sa Tabaco National High School. Ayun nga po ay last episode ay nagkaroon tayo ng teachers, no, mula rin dito sa school, sa Tabaco National High School, at panibagong set of teachers naman ito. Una ko nga po ipapakilala ay si Teacher L. Esteves. Teacher L, kumusta ka? Hello po, good morning Classmate Renz and Classmate Ralph. Nice to see you again po. Good morning din po sa lahat ng nanonood sa live streaming at sa mga nakikinig po ngayon sa DZUP. Good morning! Ayun, syempre makakasama rin natin na si Teacher Ranel Atun. Teacher Ranel, kumusta po? Okay, mabuti po, teacher. So kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon sa Classmate Ralph at Classmate Ren sa pag-imbita sa amin. Sa lahat na bumubuo ng programa, kami po ay nagagalak dahil kami ay nabigyan ng pagkakataon ngayon na umaga na maibahagi ang karanasan sa pag-conduct namin ng lesson study. Magandang umaga po ulit sa inyo, classmate. Siyempre nagpapasalamat din po kami sa inyo, no, for sharing your insights dito sa aming programa. At last but not the least, kasama rin po natin ngayon si Teacher Rani Balcueva. Teacher Rani, hello po. Hello po, good morning po Classmate Ralph and Classmate Renz. Katulad po ng sinabi ng dalawa kong kasama, salamat po sa pagtanggap sa amin. Kami po ay nagagalak at medyo kinakabahan. Hindi lang medyo, talagang kinakabahan. Mahirap pala yung online. Anyway, pinapangako po namin na gagawin po namin lahat ng aming makakaya para ma-share po namin yung experience po namin sa lesson study na ginanap po namin sa amin. Morning po ulit. Yeah, nakakatuwa naman po yung mga teachers natin. No? Parang ramdam na ramdam ko yung emosyon nila, yung kaba. Pero we are excited and we are very thrilled to have you here in our episode. Yan po, so magkukwentuhan lang po tayo ngayong umaga. No? Pero kung isipin mo, no, Classmate Ralph, ang gandang isipin na meron tayong mga guro na nanggaling pa sa Bicol na magbabahagi sa atin ngayon. So, anong thoughts mo doon, Classmate Ralph? Actually, nakakatuwa yun, Classmate Renzo. Kasi ito naman talaga yung purpose ng Go Teacher Go, no? Mag-imbita ng mga teachers at makapagbahagi ng mga natutuhan nila mula sa training, mula sa research nila, o kaya naman katulad nito, no? Sa lesson study. Pero bago yan, Classmate Reds, pwede ko bang i-share muna, no? Balik tanaw kung ano ba yung program na sinalihan ng mga teachers natin? Yes, speaking of training, 'di ba? Speaking of trainings na kinokonduct natin, I think merong team na lumipad papunta sa UP NISMED
para magbahagi ng isang training. Ano ba yan, classmate Ralph? Tama ka dyan, classmate Reds, no? Itong sinalihan na training program ng ating mga teachers ay isa ring research program na inorganisa ng UP NISMED sa Bicol Region sa 3 school division offices, no? At may 2 kurso ito, classmate Reds, na ipahagi ko na last episode, no? Itong 2 kurso. Yung first ay yung tungkol sa Mathematics Discourse Framework, yung MDF, na isa itong framework na ginamit ng mga teachers sa pag-analyze at sa pag-design ng kanilang mathematics lessons. At ikalawa nga, classmate Renz, ay yung lesson study. Siguro bigyan natin muli yung ating mga viewers ng overview, classmate Renz. Ano nga ba itong lesson study? Tama, classmate Ralph. Kasi baka meron interested sa mga teachers natin na mag-conduct din ng lesson study, no? And who knows, baka yung mga kasama natin ngayon, in the future, sila na yung knowledgeable others when it comes to lesson study. Yan. So ang lesson study po ay isang practice-based professional learning activity para sa mga teachers. At ang gusto po natin ay ma-improve ang kanilang instruction. So paano po ginagawa? Nagko-collaborate po yung mga guro, sabay-sabay po nilang dinidisenyo at ina-analyze ang isang lesson. And ultimately, ang goal nga po natin is student learning. And may proseso po tayo na sinusunod. Una, pag-aaralan, ano ba yung research lesson? Siyempre po, ipaplano, paano ba natin gagawin yon? And number 3, meron na po tayong implementation. Okay? And after the implementation of the research lesson, magkakaroon po ng analysis and then merong reflection. At yung ginagawa po natin ngayon, ito po yung huling parte, which is the sharing of the lesson study. At maganda nga po, no, na nagkakaroon ng bahagian ng mga insights at reflections ng mga teachers. And this is a very important part of the lesson study process. Tama ka dyan, classmate Rezio. At yun nga yung gagawin ng mga teachers natin. Kasi ayaw naman natin na malimitahan yung mga natutuhan nila within their team or within the department. At gusto rin natin, syempre, maibahagi ito sa mas marami pang mga guro. Kaya simulan na natin ang tanungan, classmate Renzo. Gusto ko malaman po muna, no? Kasi bago tayo nag-analyze or bago tayo mag-design rather ng lessons, ay inalam muna natin. Nagkaroon muna tayo ng goal setting. Ano po ba yung naging long-term goal ng team ninyo para sa inyong mga estudyante? Teacher L? Yes po, classmate Ralph. Ang naging long-term goal ng aming team para sa aming mga estudyante ay makapaghubog ng mga mag-aaral na may kakayanang bumuo at lutasin ng mga tama ang mga totoong buhay na suliranin. At layon din po namin, sa goal na to, layon din po namin na maibahagi sa mga bata or ma-develop sa mga bata na ma-visualize nila yung mga abstract na konsepto sa mathematics, like po yung topic namin, which is yung linear inequalities in two variables. Yun po. And it's a very good long-term goal, no? And ang gusto ko pong itanong, since may napili na po kayo ng topic at ay bahagi nyo na po sa amin, bakit po iyon yung napili yung topic? Tama po, no? Linear inequalities in two variables. So, Teacher Rani? And we can't hear you, Teacher Rani. I think naka-mute pa po tayo. Yeah, there you go. Yes po, sorry. Okay. Yes po, classmate friends. Sa aming implementasyon ng lesson study, yung topic po na napili namin ay yung graphing linear inequalities in two variables. So, ito yung napili naming topic kasi napansin namin sa aming mga estudyante na ito yung pinaka-least mastered sa grade 8 mathematics. So, dito po kami nag-focus ng aming study. Dahil halos lahat ng estudyante namin nahihirapan sa paksang ito. Ang ginawa namin is gumamit kami ng mga pamamaraan para mas ma-visualize nila paano ba i-graph yung linear inequalities in two variables. Isa sa mga pamamaraan na ginamit namin dito ay yung paggamit ng mga colored papers, colored materials at yung yarn. Kasi mas madali nilang makikita yung steps paano ba gagawin yung pag-graph. Mas na-visualize kasi nila yung pag-graph nito. Kung merong mga materials na gagamitin na makakapag-aid para mas madali nilang makita yung graphing. So yun po yun ano.
Ayan. It's a very good reason po, no? Kasi nga po, nung naalala ko po, nung nag-aaral ako, nahirapan din po ako sa pag-graph ng linear inequalities. Ayan, no? So, top two variables po, no? So, mahirap talaga yan. And kagaya po ng mga na-invite naming teachers dito na mag-share about lesson study experiences nila, ang napili din po nilang topic ay yung mga list mastered ng mga estudyante. So, meron pong nagbahagi sa probability, subtractive negative integers, yung mga ganun po, no? So it's very good that you are really catering to the needs of our learners. At gusto ko naman pong isali si Teacher Ranel sa ating usapan, no? Ang gusto ko naman pong itanong sa inyo, Teacher, ay gaano kahalaga yung topic na ito po, yung graphing linear inequalities in two variables pagdating sa mathematics and specifically sa grade 8. Ano po. So, mahalaga po ang itong pag-graph ng linear inequality sa dalawang variables sa matematika dahil po nagbibigay ito ng visual representation ng hanay ng mga posibleng solusyon sa isang problema. Sa pamamagitan po ng pag-graph, madaling makita kung aling bahagi ng coordinate plane ang tumutugon sa inequality at kung alin ang hindi kabilang. So ang proseso ng pag-graph ng linear inequalities ay ginagamit sa iba't ibang disiplina po tulad ng ekonomiya, halimbawa sa engineering, pwede sa negosyo, halimbawa po sa sa paggawa ng desisyon sa negosyo. Maaring gamitin ito upang tukuyin ang mga posibleng kombinasyon ng produkto na maaring gawin batay sa mga limitasyon ng budget o ng resources. So nakakatulong din ito sa pag-unawa ng mga sistema ng inequalities na malaga sa pag-optimize ng mga proseso at pag-maximize ng kita o efficiency. Sa sa simple pong salita, ang pag-graph ng linear inequalities ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng mga limitasyon at posibleng solusyon sa mga practical na sitwasyon. Yun po, teacher. Ayos. So, ang dami palang mga applications at talaga naman naka-align to sa ibinahagi kaninang goal na mai-relate talaga ito sa mga real life situations. Pero something unique dito sa ginawa kasi nating lesson study ay gumamit tayo ng framework. Tama po ba? Yung mathematics discourse framework sa pagdisenyo ng ating mga lessons. Gusto kong malaman, paano po ba nakatulong itong framework na ito, ang mathematics discourse framework sa pag-design ninyo ng lesson plan? Teacher L? Yes po, classmate Ralph. Yung mathematics discourse framework po ay sadyang nakatulong. Napakalaki po yung naging tulong niya sa amin sa pagdisenyo ng lesson plan na aming i-execute po. So dahil po dito sa framework, mas naging malinaw, mas naging organisado, mas nakagawa kami ng topic or plano na mas may encourage namin yung mga bata na mag-participate. Na nagawa rin po namin na dahil sa framework na to, nakapag-isip din kami ng iba't ibang strategies na pwede naming gamitin na aangkop sa uri or sa grupo ng aming mga estudyante. So napakahalaga po or malaking tulong yung nabigay po ng framework sa amin. Ayan, no. Gusto ko lang pong i-highlight yung sinabi ni Teacher L na ito pong framework na ito ay nakatulong para mapili nila kung anong bagay dun sa mga estudyante nila. So which is very important kasi po tinitingnan natin paano ba talaga matututo yung learners natin. Classmate Ralph, ikaw ba nung inaaral mo itong mathematics discourse framework, ano sa tingin mo? Maganda bang framework talaga ito? Actually, classmate Reds, para sa akin, magandang siyang framework kasi mabusising pinag-aaralan mismo yung flow ng lesson. Kasi ang gusto natin na mataas yung quality ng mathematics lesson natin at maging cohesive yung storya ng lesson natin. Kaya kung maalala nyo, teachers, baka pwede natin ikwento paano nyo siya ginamit? Ano yung prior to the lesson design, paano nyo ginamit itong mathematics discourse framework? Nagsimula po siya, classmate Ralph, mula dun sa aming sa seminar na tinuro ni Ma'am, yung Arlines po. And then, mula dun po, medyo mahirap siya kung titingnan at first. Kasi hindi siya yung usual na DLP or daily lesson log namin na guided kami sa mga parts. Kasi doon na po kami naging used doon sa DLP na po yun. Pero dito sa framework, pinag-aralan po muna namin, simula mahirap kasi bago. Pero through the process po, mas na-appreciate namin siya kasi yun nga po yung sinabi mo,
napag-aralan namin, napagplanuhan namin yung pagkakadugtong-dugtong ng mga pagkakadugtong-dugtong, pagkakasunod-sunod ng bawat parte ng aming lesson. So, yun po yung nagawa naming Right? pag-prepare po doon. Prepare. At saka something unique din also, 'di ba usually kasi tayo pag gumagawa ng lesson, alam lang natin yung objective, right? Ito yung gusto natin Yes po. mapalabas. Pero how was the experience like to actually determine yung object of learning, yung focus for each learning episodes? Madali po ba? Mahirap po ba? How was that experience like? Kasi talaga, di Yung ba, sisi eh. Kada episode 1, ito yung gusto nating pag-usapan. Episode 2, ito naman. Hanggang episode 3 or 4. Medyo mahirap po sa simula. Pero yun nga, sabi ko kanina ng medyo nagiging siyang simple kasi guided naman po dun sa framework kung ano yung hinihingi sa bawat episodes. So ang nangyari po is, dun po sa framework na nakita namin na eto pala yung sa SWOT dito. Unlike po dun sa kung saan kami use yung sa DLT, na binigyan na lang kami ng objective na kung ano yung competency na gagamitin or sa target namin. Pero dito po sa framework, na pwede naman po palang i-adjust yung competency na mas maging siyang specific or ma-narrow down kung ano talaga yung gusto naming i-target sa lesson na yon. Right. And last question before we have the commercial. Ano po ba yung naging main pinaka-object of learning ng ginawa po ninyong lesson? Sa amin po is yung pinaka-main object of learning po namin is yung graphing linear inequalities into variables. Right. So yung paggamit ng graphing sa pag-solve ng linear inequality. Linear inequality. Variables. Thank you, Ma'am El. Classmate Renz. And it was a very rich discussion, no? So natutuwa ako na naririnig yung experiences ng mga teachers at nakapagbahagi sila and honest sila na itong mathematics discourse framework, nahirapan sila sa umpisa. Which yung iba sinasabi, ay madali lang po, kaya po kayong lahat gumamit na po kayo nito. Pero nakita natin from the experiences of our teachers, nahirapan sila pero they took it as a challenge and now they've been using it to implement their lessons. So sa kabuuan, makikita natin na yung framework na ito ay makakatulong sa paggawa ng engaging, mas malalim and collaborative lesson plans and nagkakaroon ng ownership yung mga learners sa kanilang pagkatuto. So I'm very glad for the rich discussion in this morning. No? Sana po magpatuloy pa po yung mga discussion natin na ganito. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Sali ka. Go, Teacher, Go! Andito po ulit tayo sa ating programa. Ito nga po ang Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro. At ang episode title natin ngayon ay From Theory to Practice, Reflections on a Lesson Study Teaching of Linear Inequalities. Ayan, so kasama nga po natin si Teacher L, si Teacher Ranel, at si Teacher Rani. Ayan, Classmate Ralph, kamusta naman ang kwentuhan natin kanina? Napasarap, Classmate Reds, yung kwentuhan natin, no? Lalo na yung mga ibinahagi ng teachers tungkol sa kanilang lesson study goal, sa topic na napili nila, at syempre yung experience nila sa paggamit ng mathematics discourse framework. At para po sa mga nakikinig at nanonood, no, meron po kaming separate episode, tama Classmate Reds, no, tungkol sa mathematics discourse framework. Ibisitahin lang po ninyo yung aming Facebook page, Go Teacher Go. Ngayon, no, since kanina pa natin pinag-uusapan yung lesson, punta tayo sa lesson na ginawa po ninyo during the first implementation. Yung initial plans po ninyo doon sa lesson. Paano po siya idinisenyo? Teacher L. Hello po. Yung sa first implementation po namin, Classmate Ralph and Classmate Friends, una po ay, yun nga, tinukoy po muna namin kung ano yung aming magiging topic sa lesson, which was yung graphing linear inequalities into variables. Then after that, using the framework, nag-design na po kami ng aming lesson and nagkaroon po kami ng 6 na episodes or 6 na parts. Yung sa una po ay, ang ginawa namin is gumamit po kami ng localized na problem, word problem, para lang ma-motivate or makuha namin yung aming attention ng mga bata, but not disregarding na dapat konektado yung opener namin doon sa topic.
So yung problem namin is about dun sa birthday ni Charlie na binigyan siya ng mama niya ng 500 pesos. And kailangan niya mag-decide kung ilang balot ng pancakes or and putos ang pwede niyang mabili para sa mga classmates niya. And from that problem, kailangan po nila magbigay ng possible values or possible numbers of packs of puto and hot cake. Sa pangalawang part na which naman ay nangyari, nakapagbigay po sila ng ilang sagot. Sa pangalawa naman po, part sa episode 2, kami po, bilang ako po yung nag-discuss, binigay na po namin yung mga steps in solving the steps in graphing linear inequalities into variables. So kung nakikinig lang po yung mga bata, binigay na namin po yung mga steps. And then sa sunod po, sa pangatlong part naman po ay nagkaroon na sila binigyan namin ng isang problem, isang example wherein sila po yung magto-solve muna on their own. And after that, nang nakita namin na apply na nila, na guided pa namin, we divided the class into 5 groups. And each group is assigned or given an inequality wherein they have to graph applying the different steps po. And then after that po, kailangan din nilang after yung allotted na time, I think 5 or to 10 minutes po yung binigay namin sa kanila. Pipili po sila ng isa sa kanilang kagrupo or dalawa para mag-report po sa unahan ng kanilang solution. Pero doon po, ang ginawa namin is they have to simply fill out. Kukomplituhin lang po nila yung mga statements. Halimbawa ngayon po, the plain divider of blank is blank the line. So guided po somehow yung mga bata. So nagfi-fill out lang po sila ng mga statement. And then after that po, yes po. Kanina na-mention kanina ni Teacher Rani yung tungkol sa mga yarn. Tama po ba, Teacher Rani, Yes po. tungkol sa graph? Could you tell us more about that activity? Ano po yung ginawa ng mga Okay po. learners doon? Yes po. Doon po sa grupo nila po, yung nag-break out na po sila sa mga grupo, sa 5 groups. Bawat grupo po ay binigyan din po pala namin ng material. Yung colored plastic po, yung parang pambalot sa yema, yung iba't ibang color. And then yung ano naman is yung yarns. Yung yarns naman po ay magre-represent po doon sa plane divider or yung boundary line. Kasi pwede po siya maging broken, pwede maging solid. So it's up to them, depende sa nabigay sa kanilang inequality. Kung solid, di kailangan lang po nilang, hindi nila puputol-putulin yung yarn, pero pag broken na, kailangan nilang parang hati-hatiin yung yarn. Then meron din po silang glue. And yung colored plastic po, yun po yung nagsilbi ng mag-identify po ng region kung saan nila kailangan i-shade. And discuss din po sa kanila na ituro din na ito yung region na to, either yung upper or yung lower half, sila po yung nagko-contain ng mga solution set. O ibig sabihin po, ito yung nandun lahat sa natakpan po ng colored plastic, nandun po yung lahat, yung mga posibleng sagot na pwedeng mag-satisfy dun sa given na inequality. Yun po yun. Ito, i-recap lang po natin kasi ang dami pong nangyari sa lesson. Apo. So first, Teacher L syempre ay nagbigay kayo ng word problem. Tama po ba? Yes Yung tungkol kay Charlie. Ikalawa ay pinost po ninyo, tama po ba? Yung mga steps on how to Apo. graph. Tapos Yes yung po, sir. learners ay, ano po yung nangyari doon? Diniscuss nyo lang, Paano? tama po ba? First steps. Opo. Diniscuss po muna namin yung iba't ibang steps. And then sa third Doon sa episode pan. ay, ito na yung group activity, tama po ba? Tapos binigyan nyo po ba sila, Apo. binigyan sila ng linear inequality kada grupo, and then Bawat based on the posted steps ay ipa-follow nila. Tama po ba? Yes Tama po, po ba sir. yun? Yes po, Right. classmate. Apo. And after po noon, Teacher L, ano nangyari? After po noon na sila, na-follow na nila yung instruction para magawa yung activity na binigay sa kanila. After 5 or 10 minutes na they were able to present their solutions or yung output sa harap ng kanilang mga kaklase. So may isang napili para mag-discuss, explain kung ano yung mga ginawa nila, pero guided somehow po yung kanilang pag-discuss kasi meron na pong mga sentences na ready wherein they have to simply fill out po or ilalagyan na lang po nila ng tamang mga words doon po sa ano. And then they were able po, sa sunod naman pong part, plinano po namin na makapag-generalize sila. On their own words, dapat magawa nilang masabi kung ano yung mga steps sa pag-graph ng linear inequality. And then
Also planned po after ng pag-generalize nila is magkakaroon ng short quiz to measure kung or to check kung may natutunan po sila dun sa lesson. Ayan. So, ang dami nga pong nangyari, no? So, thank you sa pag-recap kanina, classmate Ralph, no? So, parang, I don't know, 5 or 6 yung nangyaring episodes, no? Mula kay Charlie. Happy birthday nga pala kay Charlie. Ayan. Hanggang dun sa quiz na binigay ng ating mga teachers. Siguro naman po sa sobrang dami nung nangyaring episodes ay meron po kayong napulot na insight or reflection dun sa pagtuturo nyo ng ating research lesson. So, during the first implementation po, ano po yung insight or reflection nyo, Teacher Rani? Yes po, classmate Renz. Actually, sa unang implementation po namin ng research lesson, maraming insight, mga reflections yung lumitaw sa pagtuturo namin ito. Sa unang episode namin, nakuha namin yung interest ng mga bata regarding sa pag-solve ng mga word problems. um, actually naging active sila sa kanilang pagbigay ng mga sagot. Then after they analyzed that the problems were able to give several uh, they could give uh, several possible solutions or answers, no, sa mga binigay naming problem sa kanila. Sa mga sumunod na episode po nito, um, lalo na doon sa activity proper, na nagkaroon na sila ng collaboration with their classmate, ano, sa pag-graph ng linear inequality. So nag-usap-usap na sila, ano, kung ano yung paano ba nila ma-express yung kanilang mga ideya para sa kanilang mga grupo. Well, doon naman sa episode 2, nagawa nilang i-rewrite ng mga bata yung given linear inequality in two variable from standard form to slope-intercept form. Sa sumunod na episode, na i-apply ng mga bata ang pamamaraan sa pag-graph ng linear inequalities in two variable. Matapos din ng itinakdang oras na binigay namin sa kanila, nagkaroon ng talakayan sa klase para sa kanilang mga output, or paano ba nila na-solve to, paano ba nila ginawa. So yun dinidiscuss nila ng naka-assign na magpapaliwanag ng kanilang output doon sa harap ng klase. Nakita namin yung mga estudyante na talagang matyaga silang nakinig at iniintindi nila yung bawat steps na binigay namin sa pag-graph ng linear inequalities. So talagang lubos na nakatulong yung simple at organisadong pamamaraan ng mga steps na binibigay namin. Kasi nakita namin kung paano nila to gawin, ano nila sundin na hindi na masyadong kailangan pang ipaliwanag, ano, base doon sa steps na nakita nila, ano. So mas madali na nila tong nagagawa, no. So doon naman sa ibang estudyante, ano, naipamanas nila yung proficiency sa paggamit ng mga mathematical notations, kasi hindi naman maiwasan talaga na nagagamit tayo noon, ano. Tapos naging fluent din sila doon, lalo sa pag-explain doon sa episode 3, kung saan sila na po yung nagtatalakay sa mga kagrupo nila ng topic or ng problem na naibigay po sa kanila. So yun po yung nakita namin doon, classmate Renz. Yan, salamat po, Teacher Rani, no? So, ang napansin ko po ang nakita ko po sa binahagi ni Teacher Rani, parang ang mahalaga po sa ginawa nyo ay naging simple and organized yung mga binigay nyong tasks. So, hindi natin ginawang komplikado. Kasi minsan mahirap na yung topic, tapos saka iisip mo kung paano siya ituturo. Nag-iisip ka ng kung ano-ano, paano ko ito ituturo na mas maganda. Naging complex na yung ginawa mong pagtuturo. And so, yun, ang na-highlight ni Teacher Ran ay dapat simple but organized yung mga tasks na binibigay mo. How about you naman po, Teacher Ranel? Ano pong insight or reflection nyo during the first implementation? Okay po, dun sa mga ginawa po ng mag-aaral, nakakitaan ng ebidensya ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pangangatwiran po. Nagawa nilang ipaliwanag ng malinaw ang tama ang kanilang solusyon. Then, nasagot din ang mga katanungan namin ukol sa bawat step at paano iyon i-apply. Then,
Kakitaan din sila ng confidence sa sarili habang sinasagot at ipinapaliwanag mas. Then nakita namin po na nagkakaroon ng paggawa ng koneksyon ang mga mag-aaral sa pagitan ng mga ideya. Halimbawa po, sa episodes po na 2, 3, and 4. So naging evident ang connection na ito. Halimbawa sa pagpasimula ng pag-graph, ang pagre-write ng mga sa slope-intercept form na binigay na inequality. Sumunod naman po ang tamang paggamit ng boundary line depende sa ibinigay na inequality. Dito, naging malinaw sa mga bata, kailangan ginagamit at kailangan po gumamit ng sa pag-check kung tama ang solusyon at nila at i-apply nila ang konsepto ng mga shaded regions. Yun po, teacher. Right. So, ganun po nakatulong yung mga activities na yun para mas maintindihan nila ng simple yung konsepto about linear inequalities into various variables. Pero dadaanan po natin yan later on, yung tungkol sa mga challenges na na-experience nyo. Pero bago po yan, syempre may mga magagandang nangyari din during the first implementation. Mabilisan lang po, generally, what worked well during the first lesson implementation? Teacher L, dahil si Teacher L ang implementer during the first lesson implementation, ano po yung napansin yung magandang nangyari? Yes po, classmate Ralph. Para po sa amin, sa team namin, ang isa talaga sa na-highlight doon sa first implementation is yung nakuha namin, unang-una po is yung sa motivation namin, nakuha namin or naipasok namin ng tama, yung na-introduce namin sa mga bata, yung topic na matututunan po nila. And then dun sa mga binigay din namin ng mga steps, yung mga bata ay nagawang i-apply po ito yung sila na po, through their collaboration po, nagawa nilang i-apply yung mga steps in graphing linear inequalities into variables. And dahil din po yun, dahil nga po sa nakagawa kami ng medyo malinaw po na lesson plan dahil po sa tulong ng framework. Yun po, sir, ay classmate. Ayun. So mas targeted nang dahil dun sa framework. Kaya rin magaganda na lumabas or nangyari doon sa lesson implementation. How about for the challenges? Ano naman yung mga challenges or mga issues na na-encounter ng team sa first implementation? Teacher Ranel? Sa unang implementasyon ng aming lesson study, may ilang mga hamon sa aming naranasan. So gaya ng ginawa naming group activity ng mga estudyante bilang application ng lesson. Bagamat natapos ng bawat grupo ang kanilang output, medyo nagawa ng graph ng linear inequality po into variables dahil may ilang na medyo nahirapan nalito sa paggawa ng graph ng linear inequalities. Then kailangan pa po ng mas maraming oras para matapos ang kanilang output. So, na naging hamon sa akin ang oras dahil na-receive ibang pacing at antas ng mga bata sa pagkatuto. At nagkaroon ng counting discussion pa yung mga bata, yung bawat grupo para maalala at may apply ang mga konsepto. So, bilang tagapagpatupad ng aralin po, so matapos namin ang mga naging maayos sa kakatuparan ng aming plano. So natuto kami mula sa mga pagkukulang at hamon ng aming naranasan. Then, ano mga natuklasan na nagbigay sa amin ng mas at pananaw ng mga ideya kung paano pa namin mas mapapaganda ang aming program. Yun po, teacher. So thank you po for sharing those challenges. No? At sinabi nyo nga po ay may nagbigay sa inyo ng mga ways kung paano mas mapapaganda pa yung pagtuturo nyo nitong research lesson. So just a short answer po na Teacher Rani. Syempre po, for improving the research lesson, nagkaroon po kayo ng post-lesson discussion. So ano po ba yung mga suggestions na binigay sa inyo ng KO or yung knowledgeable others po natin and even your co-teachers? May binigay po ba sila? Yan, so Teacher Rani? Yes po,
Classmate Renz, opo. Naalala ko po si Ma'am Erlina Ronda po yung nagbigay sa amin ng suggestion o mga advices po after ng first implementation ng lesson study po namin. Unang binigay niya po or sinuggest niya po sa amin kailangan daw ma-enhance namin yung content ng learning competency or yung objective. Kasi from graphing linear inequality into two variables, ginawa naming solving problem involving linear inequalities into two variables by graphing. So yun yung una namin ginawa. Unang suggestion niya na binago po namin. So isa yun sa na-suggest po niya. So ang layunin po nito ay para matiyak na yung bawat mag-aaral kahit sa simula pa lang ng lesson meron din silang ideya ano ba yung gagawin namin doon sa lesson study or sa topic na gagawin namin. So doon mismo nagkakaroon na sila ng ideya, eto ang gagawin namin, kailangan magga-graph pala kami para ma-solve namin yung linear inequalities in two variable. So yun po yung isa sa mga binigay ni Ma'am Erlinda. Yan. So we will talk more po sa mga suggestions na binigay ng ating mga KO and co-teachers para ma-improve ang lesson. And pag-uusapan din po natin yung challenges na inyo pong binahagi kanina sa implementasyon nyo ng research lesson. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602. Kasali ka. Go Teacher Go! Nandito pa rin po kayo at nanonood ng Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro. At nasa huling parte na po tayo ng episode natin ngayong umaga na pinamagatang From Theory to Practice, Reflections on a Lesson Study of Teaching Linear Inequalities. Ayan, so kasama pa rin po natin si Teacher L, si Teacher Rani, si Teacher Ranel, at of course, ako po at ang inyong co-host, at ang aking co-host, si Classmate Ralph. Classmate Ralph, ayan, so nagbabahgian na ng challenges tsaka ng suggestions na binigay ng mga knowledgeable others kanina. Tama ba yun? Tama yun, Classmate Renzo. At saka may mga magagandang reflections at yung mga magagandang nangyari doon sa mga lesson implementation ng teachers sa first lesson implementation niya. Na gusto ko i-highlight yung mga challenges doon sa dalawang episodes na nangyari. Kasi ito rin yung nag-surface teachers doon sa post-lesson analysis natin. Una ay yung sa episode 2, right? Kasi sa episode 2 ang nangyari ay pinost natin, tama po ba, yung step-by-step process of how to graph linear equations. My question is, ano po bang klaseng learners participation engage yung mga estudyante sa tingin nyo during the second implementation at base na rin dun sa ginawa nating analysis? Teacher L? Hello. Yes po, classmate. Yung sa second implementation po, yun nga yung pagbabago po, no, yung binago na yung objective wherein solving problems through graphing na po siya. So yung mga posted po na mga inequalities, doon po yung binigay sa mga bata and then they have to apply po yung mga steps na binigay namin. So kailangan po nila na magamit yung lahat po namin na discuss na steps. Right. Kasi during the first implementation, Teacher L, no, focused yung mga estudyante sa pag-follow mismo, am I correct, ng instruction. Yes po. Hindi tayo sigurado, Yes, tama po ba, kung ano ba yung natututuhan ng estudyante? Is it really the graphing or how to graph? So, Yes, ang ganda, graph. well, it's a good call for the team na binago. And for the main object of learning Yes, na po. pinocus sa next lesson implementation, i-emphasize lang po natin, Teacher L, ano na nga po yung naging focus doon? Solving, tama po Opo. ba? Mula po sa graphing linear opo. Nagina for the second implementation, nagina po siyang solving problems involving linear inequalities in two variables through graphing. So parang naiba po siyang Naiba, mula sa right? implementation 1. Malaking pagkakaiba, Opo. Teacher L, kasi yung first ay how to graph. Yun yung focus, no? Paano Opo. gagawin step by step yung pag-graph. But this time talagang
360. Halos malaki yung pinagbago ng lesson ninyo. Now, gusto ko rin po i-highlight kasi napakaganda ng examples na ibinigay nyo dun sa episode 3 sa mga learners sa group 3. Ipakita lang po natin yung mga examples na ito sa ating viewers. Sa group 1 ay binigay nyo po ay y is greater than 2x minus 3. Sa group 2 ay y is less than or equal to 2x minus 3. Sa group 3 naman ay y is greater than or equal to 2x minus 3. Sa group 4, binigyan niyo siya ng y is less than or equal to negative 2x minus 3. At saka sa group 5 is y is greater than negative 2x minus 3. Napaka-interesting itong set of examples na ibinigay nyo sa mga learners. Ano po ba yung naging intention ng group kung bakit ito yung mga ibinigay ninyong linear inequalities? Sige po, Teacher L. Okay Sa po. binigay po namin, Okay. Sige po, Teacher Ranel, you're saying something else po. Okay. Diyan po sa base po dyan sa mga binigay na inequalities, kung susuriin po, ang left side at saka right side po ng inequality ay pare-parehas. Nagkakaiba po sila sa inequalities na ginagamit. So nag-focus lang po kami dyan para malaman ng mga estudyante kung yung boundary ba parte ng solutions, hindi, at saka saan parte pwede sa taas na parte po ng ng graph of the equation o sa baba na parte. Kaya po ginamitan namin po siya ng iba-iba pong mga inequalities, yung greater than or equal, greater than or equal, at saka po yung less than or equal. Ano po? Right? Ang ganda kasi very intentional yung team sa pagpili nila ng mga examples na ibinigay sa mga estudyante, no? Kasi kung titingnan po natin to, may iba-ibang klaseng linear inequality katulad na ng sinabi ni Teacher Ranel. May is greater than or equal to, may is less than or equal to, may is less than 10, at saka may positive at saka negative slopes na meron dito sa mga examples na ito. Gusto ko malaman, no, sinagutan ito ng mga estudyante, grinaph nila ito, paano po ba naman yung naging presentation flow ng mga estudyante sa pag-e-explain ng kanilang outputs? Paano niyo po ba pre-process siya? Teacher L, kasi yung first implementation ay kayo po ay ang nag-implement noon. Yes po. Dito naman po, classmate Rob, sa second implementation, kung ikukumpara po dun sa una wherein guided sila sa pag-discuss, dito po, tinanggal na po namin yung mga steps, ay yung statements or sentences na may nag-fill fill out na lang po sila ng mga words. So dito, sa second implementation, gusto namin ipakita yung pagkakaiba-iba, nagamit ng iba't ibang inequality sign. Sila na rin po sila na po sa sarili nilang mga salita or words po nila, sila na po yung nagbigay or nag-discuss sa amin kung paano po nila nag-graph, still applying yung steps sa pag-graph po ng linear inequalities in two variables. Right? And yung learners, no, from groups 1 to 5, sequentially, tama po ba, Teacher L, if naalala ko, present at diniscuss Yes, nila yung graph. Now, kung may papalitan po kayo dun sa processing na part, what could you have you done better? Ano po kayo yung pwede nating gawin para mas mapalitaw pa po natin yung pagkakaiba ng iba't ibang graphs na to, ibang solutions. I like to emphasize the solutions sa mga graph, sa mga linear inequalities na ito. Kung meron man po kaming babaguhin or improve po dun sa processing, maybe mas aanuhin po namin na through dun po sa graph, ma-analyze ng bata ano yung nandun sa, bakit nag-shade sila dun sa taas or bakit hindi sa baba or bakit sila gumamit ng ganitong uri ng boundary line. So, dapat mapalabas namin sa kanila mismo na yun yung konsepto ng pag-graph or ano yung ibig sabihin ng bawat parte ng graph na nagawa po nila. Right? And would you also consider na i-differentiate siya with halimbawa yung example 1, tapos meron y is less than 2x minus 3? Would you also, paano niyo po ba kaya i-rearrange itong mga examples na ito?
Pero anyway, anyway, teacher L, pero anyway, yun nga sinabi niyo, at least mapapalabas yung mga estudyante kung ano yung pagkakaiba ng mga solutions sa bawat linear inequalities na to. Anyway, Yes po. po kayo yung mga ibinago ninyo doon sa research lesson sa second implementation naman? Teacher Rani. Pardon po, classmate. Yes po, classmate Ralph. Sa second implementation po, yung sa aming research lesson, actually ginamit pa rin po namin yung dating problem na ginamit namin ng first implementation, yung about kay Charlie. So yun pa rin yung ginamit namin. Kaya lang, yung implementation namin, ang inimplement na namin to sa ibang grupo, hindi na sa dati. So yun yung kaibahan nung pag-implement namin ng pangalawa. Okay, so hinayaan namin dito yung mga mag-aaral na magbigay ng mga posibleng kasagutan sa pamamagitan ng pagsusulat sa table of values. So doon nila nilagay yung mga posibleng sagot at iisa-isa nila ilalagay doon sa table of values. And then after ma-complete yung table of values, ang ginawa nila is translate na nila yung given work problem into linear inequality. So pagkatapos nun, pagkatapos silang maibigay yung mga inequalities, so hinayaan namin silang i-verify yung mga sagot nila. Then after na ma-verify nila yung mga ordered pairs, if it satisfy the linear inequality, hinayaan naman namin silang i-plot yon sa Cartesian plane. So yun, ang purpose namin doon para makita nila yung graph at makita namin yung pagkakasunod-sunod ng step sa pag-graph ng linear inequality. So yun yung ilan sa mga pagbabago na ginawa namin para mas makita namin yung kaibahan from the previous episode hanggang dun sa pangalawang sa second implementation, I mean sa first implementation hanggang dun sa second implementation po ng lesson study. Ayan. So of course, you made those changes po, no? Para tingin nyo po, mas magiging maganda yung instruction at mas maganda yung magiging lesson natin, no? And sinashare nga po ni Teacher Rani sa atin yung planning part of the research lesson. So itatanong ko naman po kay Teacher Ranel, sa implementation na po tayo, no? Sa second implementation ng research lesson, paano nyo po siya tinuro? Okay po, sa ano po teacher, dun sa second implementation, nag-focus kami sa learner-centered approach. So, halimbawa po dun sa episode 1, sinimulan namin ang pagbigay ng problema. Gaya po ng sinabi ni Teacher Rani, binigay namin yung yung ating problema sa ibang mga grupo ng mga estudyante. So we let the students read the problem. So dapat maintindihan muna. Then after that, inikayat namin sila na magbigay ng tamang ordered pairs ayon sa naibigay na problema at isinulat sa table of values. So ang mga mag-aaral ay nag-generate ng linear inequality ng problema at nag-verify, sabi kanina ni Saran, nag-verify. So nag-verify kung ano ang mga ordered pairs na galing sa table of values that will satisfy the inequality. Nagawa rin nila na i-plot ang mga verified values or ordered pairs from the table of values on the Cartesian plane. Yun po sa episode 1. Sa episode 2, ito ay nag-graph ang mag-aaral ng inequality ayon sa ibinigay na steps na galing i-mapping po linear inequalities into variables sa gabay po ng kanilang guro. Halimbawa po, so nagre-write ang mga ng linear inequalities into linear equation. So ginagayad namin po siya. Pero ang magbigay nito mismo yung galing sa ideya. Then yung graph graph to obtain linear equation. Identify yung mga ng line and two other points from each side of the line. So then susunod po, determine which of the points satisfies the linear inequality.
And yung shaded region naman that contains the point that satisfy the linear inequality. Ibig po sabihin, ano yung solution po doon sa inequality. Then another problem was given and let the students solve the problem by graphing the linear inequality into variables. Samantala po doon sa episode 3, nagkaroon kami ng group work. Hinati namin, hindi kaya dati po hinati namin sa sa 5. Sa ngayon po hinati namin sa 4 na grupo ang klase. Okay, each group were given on linear inequalities. Then matapos ang oras na ibinigay sa kanila, isa sa bawat grupo ay nag-present ng kanilang solution sa klase. Yan po sa episode 3. Then sa episode 4 po, nagkaroon ng practical application of concepts in daily living about graphing linear inequalities into variables. Then by applying the steps in graphing linear inequalities, then na-solve ng mga bata po yung problem na iniibigay through graphing. Then so yung sunod po, yung then nagawa ng mga estudyante na mag-solve linear inequality into variables by graphing gamit kanilang sariling pananalita po na-explain nila, then nailahad nila ang bawat steps na ginamit doon sa lesson. At ano po, lastly, Ayun, maraming salamat po, Teacher Ranel, no? Malaki yung pagbabago dun sa lesson. Kasi before, sabi nga kanina ni Teacher Ranel, at saka ni Ma'am El, ay nag-focus sa how-tos of graphing. Pero nakikita natin or napapakinggan natin yung explanation kanina o yung kwento ni Teacher Ranel na kumpletos ricados yung kanilang lesson sa second implementation. Tama po, may ordered pair. Diba? Naghanap sila ng ordered pair. Yung estudyante, present nila sa, tama po ba, sa table values at saka may graphing. So at least nakita at nakaka-focus talaga yung estudyante hindi lang sa paano mag-graph, kundi sa paghahanap mismo ng solutions doon sa linear inequality. Classmate Renz, your reaction? Yes, no. So maganda na kumpleto nga yung mga naging ways o pamamaraan na ginamit sa bawat episode, no, para matutunan talaga ultimately yung goal natin, no. Hindi graphing lang kundi yung pag-solve ng linear inequalities. So nandito na po tayo sa huling parte ng ating programa. Ito po ay tinatawag natin, ano nga, classmate Ral? Ito, Classmate Renz, ang ChatGTG. Ano nga ba itong ChatGTG, Classmate Renz? Yan, so magbibigay po kami ng prompt in a form of picture or a question at kayo naman po mga teachers, kayo po ang magsasalita about the prompt. So, Classmate Ralph, give them their prompt. Teachers, ito po ang inyong prompt. Ano pong masasabi nyo sa photo na ito at paano ito related sa episode natin or kaya sa mga natutuhan ninyo from doing lesson study? Yes po, Classmate Ralph and Classmate Renz. Ito po yung first implementation wherein nandun na po sa yung mga bata ay nag-present na ng kanilang output. So related po tong picture na to kasi dito din po sa part na ito ng lesson, nakita namin or na-assess namin na may natutunan yung bata dun sa aming discussion wherein yung pag-graph po ng linear inequalities into variables. Thank you po, Teacher El. Si Teacher Ranel naman po, anything to add and any message po na pwedeng ibigay niyo po sa ating mga listeners and viewers? So, ito pong picture na ito na nagpapaliwanag na talagang ang mga estudyante po ay may natutunan base po sa naibigay namin sa napamamaraan sa pag-discuss. Kasi yan po, na-present nila kung ano at naipapaliwanag nila kung ano po ang kanilang natutunan doon sa lesson na nang nangyari. So ibig po, may learning po galing po doon sa teaching. Salamat. Yan. Salamat po, Teacher Ranel. And last but not the least, si Teacher Rani naman po. Short answer po natin about sa ating prompt. Ito pong picture ito nagpapakita na talagang yung lesson study natin is student-centered po kasi sila mismo yung nagpapaliwanag, sila yung gumagawa, sila yung nag-explain kung ano yung ginawa nila during the study. So yun po, Classmate Ralph and Classmate Renz. And so thank you so much for your answers, teachers. And short na lang po, batiin po natin yung mga co-teachers nyo sa Tabaco. Si Teacher L na lang po. Hello, Teacher L. Yan, batiin Hello bati po.
Ay, batiin po. Hello, shout out po dun sa aming department, lalo po sa aming department head, si Ma'am Fleds Dos, and sa aming OIC po, si Ma'am Silvia Sariola. At sa lahat po ng math teachers, hello po. Ayan. So maraming salamat po Teacher L, Teacher Ranel, and Teacher Rani sa pagbabahagi niyo po sa ating programa, ang Go Teacher Go. So sana po ay makasama namin kayo sa mga susunod pa nating programa, no? So thank you so much po. And some announcement lamang po, ang UP NISMED po ay magkakaroon ng first International Conference on STEM Education or ICSTEM on November 22 to 23, 2024. So ang tema po namin ay Advancing STEM Education through Emerging Technologies, Innovative Pedagogies, and Responsive Curricula. So open na po ang registration, so register now. I-search nyo lamang po ang ICSTEM 2024 online. Ayan po, muli kita-kits po tayo sa ICSTEM at samahan nyo po kami muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Go Teacher Go. Next month po ay mag-e-ere po ulit kami. Muli, maraming salamat. Ito po ang Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro. Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganon, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!